Ang asawa kong hindi makontento sa akin. Pero hindi ko maiwan-iwan dahil sa pagmamahal ko sa kanya. 32 po ako, Ate Vine. Itago nyo na lang ako sa pangalang Rainil, Tubong Mindoro. At naninirahan dito sa Metro Manila. May asawa po ako, kasal kami, at meron din kaming isang anak. 8 taon na rin kaming nagsasama. Sa 8 taon na ito ay napakaraming pagsubok sa aming mag-asawa na palaging ako yung nasasaktan at parang gusto ko nang bumitaw. Pero dahil may anak kami, at mahal na mahal ko ang asawa ko, hindi ko magawang iwanan siya. Ang asawa ko masasabi kong maganda talaga kung sa maganda, makinis maputi, at maganda ang pangangatawan, maayos talaga siya, hindi niya pinababayaan ang poster niya. Bilang asawa, mas proud ako na ganun ang asawa ko. Noong kami ay magjowa palang maayos naman noon ang relasyon namin, at ramdam ko noon na mas mahal niya ako, kaysa sa pagmamahal ko sa kanya. Sobrang selosa niya, kailangan update talaga ako palagi. Palagi naman na may nangyayari sa amin noon, pag hindi ko pa nga siya pinagbibigyan, ay laging tamang hinala. Kaya sabi niya sa akin pakasalan ko na siya, kung hindi ay magpapakasal siya sa iba, kaya pinakasalan ko. Maayos naman ang pagsasama namin nung una, parehas kaming may maayos na trabaho, pero mas malaki ang sinasahod ko sa kanya. Nung nanganak siya, ayaw niya pa rin magstay ng bahay, kahit kaya ko naman ibigay ang lahat ng pangangailangan nila ng anak ko, kumuha kami ng katulong na mag-aalaga sa anak namin. Gusto niya kasi yung mga galawan niya ay parang dalaga pa rin, mahilig gumala kasama ng mga barkada. Kapag mapagsasabihan ko ay mas galit pa sa akin, kaya hinahayaan ko naman, sabi niya alam naman daw niya ginagawa niya. Hanggang sa nalaman ko na lang na may kinikita siyang ibang lalaki, una ayaw pang umamin, pero sa huli umamin din, at hindi na daw siya uulit. Makalipas lang ng ilang buwan, ay sumama sa bakasyon sa friend niya. Pinayagan ko naman, pag uwi niya, may pagkamalamig siya sa akin, sabi ko bumabalik na naman ang ugali mo. Hindi naman umiimik, umaga noon pumasok siya nagkapalit kami ng phone, siguro sa pagmamadali niya. Binuksan ko, pagbukas ko daming message ng lalaki. Ang sabi, I miss you so much, yung mga ginagawa natin na miss ko na, kailan tayo magkikita ulit. Sobrang iyak ko, hindi ako nakapasok ng araw na yon, alam na niya na mababasa ko iyon, dahil nagkapalit kami ng phone. Kaya pag uwi niya kinausap niya ako. Hindi raw niya sinasadya, nakainom lang daw siya nun. Kaya hindi niya nire-replyan yung guy. Pinatawad ko naman ulit, kahit na alam ko may ibang lalaki nang sumiping sa kanya. Nakita ko naman na bumabawi siya, halos 1 taon ay hindi na kami nagtalo, hindi ako naghinala. Kasi bawing-bawi na siya sa akin. Hanggang sa nag-birthday ang asawa ko. At naghanda siya, marami siyang bisita, na mga ka-work niya. Hinayaan ko siyang magsaya dahil araw niya iyon. Nagpunta din ang mga ilang malalapit niyang kamag-anak, at ang close niyang pinsan na si Emer. May issue na sila dati na naging sila nung kabataan pa nila. Pero dahil matagal na yun at magpinsan naman sila kaya alam ko na wala akong dapat ipag-alala. Pero lumipas pa ang mga buwan, ay mahilig na naman umalis at mag-out of town ang asawa ko, halos wala na siyang time sa amin ng anak niya. Kahit sa mga school activities ng anak namin ay palaging ako ang napunta, hanggang sa isang araw, na wrong send sa akin ang asawa ko. Nagbigay siya ng address at doon daw magkita, tapos binura niya agad, hindi ko pa talaga nakita iyon, pina-recover ko lang sa friend ko yung binura niya, kaya nabasa ko. At isang resort kasi iyon, ang paalam niya sa akin sa bahay lang ng friend niya, kaya alam ko na nagsisinungaling pa rin siya. Kaya sumunod ako sa kanya, pinuntahan ko ang resort na iyon. Hinanap ko agad siya sa paligid, at nakita ko naman, kasama niya ang pinsan niyang si Emer, magkahawak kamay, at nagkiss sila sa labi. Parang sasabog ang dibdib ko sa galit, at lumapit ako, dahil medyo malayo pa ako, ay nakapwesto pa sila sa isang gilid at naghahalikan pa, kaya tamang-tama ang dating ko sa harap nila ay bumungad ako, hinatak ko ang asawa ko ay sinuntok ko si Emer, nagulat sila, at sumama naman sa akin ang asawa ko. Habang nag-drive ako ng sasakyan ay umiiyak ako. Tinanong ko siya bakit, anong kasalanan ko, minahal kita ng higit pa sa buhay ko. Wala siyang masabi kundi sorry. Nang makauwi kami, kinausap niya ako sabi niya last na raw iyon, hinding-hindi na mauulit. Kahit pa sinabi niya iyon, kahit nagsasama kami ngayon, mahal ko siya, pero nawala na ako ng tuluyan ng tiwala. At wala na rin akong gana na sipingan pa siya, kahit inaakit niya ako, ay hindi na tumatayo ang manoy ko sa kanya.
Mahigit 1 taon na ulit ang lumipas at bumabawi naman talaga siya, pero 1 taon na rin na walang ganap sa amin ng asawa ko, mahal ko pa ba talaga siya, or hindi ko lang maamin sa sarili ko na naubos na ang pagmamahal ko sa kanya. Any advice po dyan? Salamat.